buksan mo na. Wala sundang. Walang sundang. Mamaya ako magbubukas niyan. Gusto mo ako buksan? Okay. Tapo ka. Hindi ko ba? Yes. Magandang hapon po from Cherry Hill, New Jersey. Alas 6. Tayo sa garden. At pag-uusapan natin tungkol sa latest na vlog ni Sir Paul ng Pugong Biyahero about Ninita. Alam niyo naman, interested ako masyado kay Ninita. So, we'll talk about her. Kasi iwanan na kita dito. Huwag ka muna mag-minyo. Lalo na. Ninita. Sige, sige. Okay. Floor na. Iwanan ko na si Ninita. Sabi mo nga. Huwag mo siyang pag-minyoin agad, ha? Opo. Natawa mo si Nanay Carla. Baliktad, bigay. Ha? Baliktad. Sorry. Wakwak. Joke lang. Okay. Iwanan ko na sa'yo si Ninita. Maynila. Basta mag-aaral lang mabuti. No? Wala ka na sa aking pangalaga. Ang mag-aalaga na sa'yo yung nanay. Nagkapirmahan na tayo. Lahat, no? So mag-aaral ka lang mabuti, ha? Mga sinabi ko sa'yo, huwag kalimutan, ha? Mag-chat ka palagi, okay? What? Ayan. Sige po mga kabayan, thank you so much. God bless you sa inyo. Okay ka na doon. Bye-bye. Hi, bye. I love you. How? Bye. So, tignan natin yung tinanim natin last week. Ito na yung onions. Ayan, ganda na. Tapos, yung tinanim na kalabasa, okay na siya. Ito yung buto ng kalabasa na galing sa sa ginulay ko. Yan. Tatlo yan. Tatlo yung nabuhay. Choy ko. Yan. So, bumili ako ng seeds na purple na bok choy. Alam mo yung bok choy, yung family din ng pechay. Parang pechay din. Kaya lang, sinubukan bumili ng purple na seeds. Gusto ko itanim sa Pilipinas. Kaya trinay ko muna siyang itanim. So, okay naman. What do you call this? Kung bakit purple, syempre, sa Pilipinas, puro green ang pechay, di ba? Para naman kakaiba. Kasi kung green din lang, di bibili na lang ako. Marami sa kapitbahay. Kaya gusto ko ng ibang kulay. Isahog sa sabaw, pwede mong igisa with sardinas, pwede mong igisa na ganyan lang. Yun ang gustong-gusto ko sa bok choy. Ayan, ganda na. Habang napanood ko si Ninita, tignan nyo na katabi niya si nanay niya. Tama yung analysis ko nung una, nung si Ninita is nandun pa sa Laguna. At tama yung analysis ko na hindi siya nakakahabol sa mga kasama niya because emotionally she's not there. At tama yung analysis ko kasi or maybe tama yun. Siguro gusto kong ilagay yun, ha, baka mamaya mabash ko. Kasi nakita ko ngayon sa video ni Sir Paul. Kaya ako pa-vlog kasi again, like I said, unless na talagang nakakapagbangon sa akin, nakakagising sa akin yung video, hindi ko siya i-reactionan. But doon nakita ko kasi yung itsura ni Ninita together, nakasama niya yung nanay niya, iba yung aura niya comparing no siya ay nasa Laguna.
So, kasama niyang mama niya, makita mo yung maliwalas ang kanyang mukha. She's smiling a lot. Ang kanyang ngiti is damay ang kanyang mata, na yung kanyang, makikita mo yung kaligayahan coming from the inside, na lumalabas sa mukha niya. So, that, hindi ko po yan nakita while she was in Laguna. Though, ang pinagbabasihan ko lang naman is few minutes na video, hindi naman 24 hours. So, hindi talaga pwedeng mag-create ng perfect na opinion based lang sa 15 minutes na video. Kaya, ang pinagbabasihan ko lang dito kung ano yung mga nakikita ko sa video. So, para hindi ako maging, yung opinion ko is hindi nagiging judgmental. Kaya sinasabi ko, ito ay sa kung ano lang yung nakikita ko at yun nga ang nakita ko. So, iba yung aura ni Nita nung kasama na niya ang nanay niya. Iba yung ngiti niya. It's really coming from the inside na masaya siya talaga. So, siya yung typical example ng mga tao na kahit mahirap, basta kasama ang pamilya. Parang ganon baga. So, remember, hindi naman masama yung ginagawa ng, like say for example, nag-a-abroad. Ang mga nanay nag-a-abroad, for example, para magtrabaho. And some of them, talaga yung matindi talaga yung drive nila. Kaya ng kanilang damdamin na lumayo para lang mabuhay ang kanilang mga anak. Kaya sila lumalayo. But some, hindi natin sila pwedeng husgahan na tamad lang yan or walang pangarap sa mga anak. No, hindi. Pero meron talaga yung mga hindi kayang lumayo sa pamilya. At kung nagagawa man nila na lumayo, is sandali lang, hindi nila kayang lumaban. Pag sila ay nasa abroad, bumabalik sila ng Pilipinas. So, is that bad? Hindi po siya bad. Ganun lang po talaga. Meron kanya-kanyang personality. At yun din, the same thing with Ninita, na hindi dahil sa ayaw niyang magtagumpay sa kanyang buhay, but meron siya yung personality talaga na soft siya emotionally at nakadikit pa siya. Yung emotional being niya is nakadikit pa sa nanay niya. So, hindi ako naniniwala na yung ang reason is because of what do you call this? Dahil mahina siya sa klase. It's more na kasi nakita ko na yung ginagawa ni Sir Paul. So bago maging scholar ang isang bata, ang unang-unang tinitignan ni Sir Paul, unang-una yung kahirapan. Pangalawa, nakita ko yung drive ng bata na makapagtapos mag-aral at ng magulang. At ang pangatlo na nakikita ko na process niya is tinitignan niya ang grades. So, una nakita niya, mahirap yung kalagayan ng bata. Pangalawa, gusto ng bata talagang mag-aral. Pangatlo, patingin yung card mo. Ganon lagi ang ginagawa ni Sir Paul, na nakita ko na, na tinitignan niya tayo talagang card. So, ibig sabihin, si Ninita, before she left for Laguna, okay ang mga grades niya. So, ibig sabihin, while she was at school, in her province, is nakaka-catch up siya. Kasi dahil kung pasang-awa siya or anything like that, I don't know kung nakuha siyang scholar. But anyway, let's move on. It's more talaga na yung nakita ko sa kanya while she was in Laguna is more na ang kanyang emotional well-being is that hindi siya nakakasabay. Hindi namimiss niya talaga ang nanay niya at ang kapaligiran niya. At kaya sabi ko na wag nating husgahan ang pag-decide niya hindi dahil sa kawalan niya ng pangarap, hindi dahil sa kawalan niya ng interest na mag-aral, hindi dahil sa paano yan
nakahiga ka na nga sa kama, gusto mo pa sa sahig. No, hindi ito applicable kay Ninita. Hindi siya applicable. Yung kasabihan na yun na nasa kama na nga, gusto pa humiga sa sahig, hindi po yun applicable kay Ninita. Yun lang talaga. Emotionally, hindi pa siya matured emotionally at kinakailangan pa niya, nandun yung gusto niyang nakadikit sa nanay niya at nakita niyo yung kasiyahan niya. That doesn't matter kahit pa wala na yung malambot na kama na naibibigay nung siya ay scholar pa. At yun ang nakita ko. So hopefully sa pag-aaral niya ulit sa probinsya, mag-pick ulit or tumaas ulit yung confidence niya sa sarili niya dahil kasama niya ang nanay niya. And hopefully soon is na kahit nasa probinsya siya is pagpapatuloy niya ang kanyang pag-aaral at magiging successful pa rin naman siya. Hindi naiintindihan ko naman yung kagustuhan talaga ni Sir Paul na talagang gusto nila na makahiga yung mga bata sa malambot na kama, yung tubig nandyan lang accessible, yung lutuan nandyan lang accessible, yung pagkain nandyan lang accessible. Alam mo yun, yung I know na yun ang kagustuhan talaga ni Sir Paul, to give the better life or to give a money can buy. And then of course yung level of education most likely mas maganda talaga sa Maynila, but if kung ang isang bata naman is hindi magtra-thrive o hindi lalago sa ganong klase ng environment at mas lalago siya sa kinalakihan niyang environment, then that's fine. Wala tayong magagawa kundi talagang suportahan na lang. Pero talagang bilib na bilib ako kina Sir Paul talaga. Like, wala akong masabi talaga sa Pugong Biyahero. Nandun talaga yung the whole package na pag-alaga nila kay Ninita. So, hindi pinagpilitan ni Sir Paul kung ano yung tingin nila na nakakabuti sa bata. Nirespeto nila yung desisyon ng bata, which is that's so good sa isang kagaya ni Ninita na yun nga, nakita ko yung resulta ng pag-uwi niya na yung happiness sa mukha niya nandun. So we'll see, pero syempre tayong mga netizens, tayong mga supporters ng Pugong Biyahero team, we will just watch and pray, cheer natin si Ninita na kahit siya ay nasa probinsya na magtatagumpay ang batang ito. Kasi kung minsan hindi naman kung saan ka nag-aaral it's kung minsan talaga that's not the case sometimes. And hopefully kay Ninita it will be better for her na gumanda yung magiging kalagayan niya ngayon nakasama niya ang nanay niya at nandun siya sa lugar na mas komportable siya. Kasi ngayon nga, diba, hindi siya naka-adjust sa buhay sa Maynila, which is fast pace, mabilisan, busy. Sa probinsya kasi, like, hindi ganun diba? Pag sa probinsya kasi, hindi mo kailangan bumangon ng alas 4 para lang makarating sa school or mag-ready, ganito. Fast pace doon sa Maynila kasi. Samantalang sa probinsya, maano lang, like, slow, very, very subtle ang pangyayari kasi sa probinsya. So, I think, sa personality ni Ninita, yun ang mas nababagay sa kanya. But again, wala naman tayong magawa kundi assumption lang, mag-assume, and at least maganda naman yung ating ina-assume, hindi naman pangit ang ating assumption, hindi naman tayo nang huhusga, tayo lang is
ini-interpret natin kung ano yung nakikita natin na magandang bagay. So kung minsan paakala ng nanonood ipangit, yung pala pag tignan talaga natin, actually mas kung minsan mas nakakabuti sa isang tao. Kaya thank you so much for watching. Please continue to watch. At again, hindi as long as hindi sasabihin sa akin ni Sir Paul na tumigil ka na, hindi po tayo titigil. At again, kahit ano po ang kikitain ng ating mga reaction videos, pag naipon yan, kasi syempre, maliit lang naman ang ating kinikita, kasi konti lang ang ating subscribers, tapos ilan lang naman ang ating viewership. Parang hindi pa tayo umaabot ng 5K, kung minsan merong 5K ganon. Pero kung everyday sana na consistent na mataas ang viewership natin, so ibig sabihin maganda sana yung kita natin. But kung ano man yung kinikita natin, ipunin natin yan, and itutulong din natin kay ibibigay din natin kay Sir Paul para magamit niya na pantulong sa mga katutubo. At basta tayo, positive lang tayo. At yun lang naman, paging positive lang po tayo. Thank you so much, guys. Thank you.